Mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRP 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, narito na naman po ang tahanan ng OFW. Isang magandang hapon mga kababayan nating OFW saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Ngayon ay November 20, 2025 at patuloy nating ihahatid ang mga balita, serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Venicio Ligaspi ng Land-Based OFW Concern. At of course, kasama ko po ang poging-pogi nating kasama, si Kaonin ng Strategic Management Services. Slight lang, sir. Magandang araw po sa inyo, sir. At partikular sa mga mahal ating OFW sa panig ng mundo kayo naroon,
Sa ngalan po ng ating regular hosts na sobrang abala sa araw na ito, sina DMW Assistant Secretary Kiko de Guzman at Director Charles Tabo, ako po, si Oring Miranda ng DMW Strategic Communications Service. Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin din mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service. Kabayan, ka-OFW, ika-44 o 44th episode na po tayo ngayong hapon at abalang-abala pa rin po ang ating ahensya para sa pagpapalawig ng mga programa at serbisyo. Katuwang natin sa pagpapatupad niyan ay ang ating mga migrant workers offices. At patunay po diyan, mga kaibigan, katuwang ating MWO sa mga ginagawang serbisyo caravan sa iba't ibang bansa. Ngayon buwan lamang ay 3 sunod-sunod na caravan ang ginarap sa Riyadh, Dubai at sa Singapore. Siyempre, sa ating mga tagapakinig, hindi yan makakaya ng iisa lamang, kundi bayanihan yan at sama-sama sa ilalim ng whole of government approach. Tama ka, Kaunin. Inilalapit natin ang ating serbisyo publiko sa ating mga bagong bayani sa tulong ng whole of government approval or approach. Ilang ahensya ang nagsama-sama para lang magbigay ng serbisyo sa mga OFWs natin sa ibang bansa. At katulad po mga kaibigan, ng hangarin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suklian ang sakripisyo ng ating mga OFWs sa bayan at sa kanilang pamilya, heto't meron tayong OFW Hospital na nagbibigay ng libreng hospitalization, consultation, laboratory at iba pang kailangang pang-medikal ng ating mga kababayan. Of course, alam na po natin na isa sa mga serbisyo na hinahanap maliban of course doon sa mga pabahay, iba pang ng OFW ay yung sa hospital. Kaya nga natutuwa tayo at masaya tayo dahil mayroon pong OFW hospital na nandun po yun na matatagpuan sa Pampanga. At mapalad tayo, magkakaroon tayo mamaya ng panauhin na siya po ang kasalukuyang medical chief ng OFW Hospital para din malaman ng ating mga tagapakinig, mga kababayan, kung anong bang serbisyo mayroon ang ating OFW Hospital. Ayan. Pero bago yan mga kaibigan, narito munang ilang mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW sa linggong ito. Serbisyo caravan sa Riyadh, Dubai at Singapore, tagumpay. Muling matagumpay na naihatid ng pamahalaan ang mga esensyal na serbisyo at programa sa mga overseas Filipino workers sa ginanap na magkakasunod na bagong bayani ng mundo OFW serbisyo caravan sa Riyadh, Dubai at Singapore. Umabot sa 12,225 serbisyo ang naihatid sa 5,901 na mga OFW na dumagsa sa caravan sa Riyadh nitong November 13 hanggang 15. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagsagawa ng caravan sa Riyadh ang pamahalaan. Nakapagtala naman ng 7,500 na serbisyo sa alagang OWA serbisyo caravan sa Singapore kung saan umabot sa 7,002 OFW ang nagsitungo noong November 15 at 16. Habang sa Dubai, nakapagtala ng mataas na 11,300 transactions nitong November 15 at 16 sa Dubai World Trade Center, habang aabot sa 2,187 OFWs ang dumagsa dito. Isinasagawa ang serbisyo caravan base sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ihatid ang lahat ng esensyal na serbisyo sa mga OFW kahit saan mang bahagi ng mundo sila naroroon. Balita mula sa tahanan. Proteksyon at promosyon sa kapakanan ng mga seafarers mas pinalakas. Mas pinalakas ang pagbibigay ng proteksyon at promosyon sa kapakanan ng mga Pilipino seafarers makaraang lagdaan ni DMW Secretary Hans J. Kakdak at ni International Seafarers Welfare and Assistance Network o ISWAN Chief Executive Simon Grange ang isang Memorandum of Understanding nitong November 13. Sa ilalim nito, magkakaroon ng kolaborasyon para sa sari-saring inisyatiba para sa welfare assistance, promosyon ng kalusugan, pagresponde sa mga krisis at pagbuo ng mga polisiya
para sa ikauunlad ng kalagayan ng mga tripulanteng Pilipino. Sa panig ng DMW, tutulong sila sa pagbibigay ng mga referral ng mga seafarers at kanilang pamilya, magbibigay ng mga program orientations at susuportahan ang mga inisyatiba sa kalusugan. Magbibigay naman ang ISWAN ng 24/7 multilingual helpline services, emergency aid sa pamamagitan ng Seafarers Emergency Fund at humanitarian support sa mga mandaragat na maapektuhan ng piracy at mga magkakaroon ng trauma. Mag-aambag rin sila sa isinasagawang pre-employment orientation seminar para sa mental health ng mga seafarers. Inaasahang tatagal ang partnership ng 2 taon at maaaring i-renew para sa kapakanan ng mga tripulanteng Pilipino. Balita mula sa tahanan. At ito mga balita para sa linggong ito. Para sa tahanan ng OFW, ako po ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia, nag-uulat sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, at yan ang mga balita mula sa tahanan. Pero bago natin ipakilala ang ating bisita ngayong araw, karagdagang good news po at update mula sa ating ahensya. Nabigyan ng Certificate of Recognition ang 10,000 OFWs bilang beneficiary sa programa ng DMW. Ito po yung reintegration program natin sa Employment Facilitation, yung SPIMS. SPIMS stands for Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir. Ito po yung programa para sa ating mga guro, lit passers na pumupunta po sa ibang bansa at nagtatrabaho doon as an OFW. Ngayon, siyempre, pag nandun ka sa ibang bansa, ikaw yung tumatawag ng sir, ma'am doon sa employer mo. Pero dito, pagbalik mo, mayroon po tayong programa in partnership with Department of Education para makakuha po ng plantilla position sa Teacher 1, which is that salary grade 11. At ikaw po ay magtuturo, kaya ikaw na po ang tinatawag na ma'am or sir. Kaya yon, sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. Ito po ay ginanap noong November 17 sa DMW Central Office. Of course, tinampukan po nito ni na Senate Assistant Secretary Francis Rondi Gosman ng Reintegration Services at ang atin pong DMW NCR Regional Director si Attorney Falcone Millar. At ang of course, kagaya ng sabi ko nga, ito po yung mga beneficiaryo 10,000 mula nagsimula po yung programa para po dito sa SPIMS program with the DMW and Department of Education Employment Facilitation Reintegration Program ng DMW. Sir, gano'n katagal yung SPIMS na yan na tinatawag natin na kung saan ang mga let pastors or yung mga pumasa sa examination ng mga teachers na dati nag-abroad, bumalik sa Pilipinas at bibigyan natin silang pagkakataon maging guro ulit? Yeah, actually napakagandang tanong 'yan. Pero I think it's around 7 to between 7 to 8 years. Na inano natin yung programang ito. At maganda po yun, sir, kasi kahit na paano ay nagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para po sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Yeah, kung titingnan po natin na Sir Onin, sabihin na natin yung programa is around 8 years ago at mayroon ng 10,000 na biyayaan. So on an average, nag-average na mahigit 1,000 sa isang taon. Ngayon, sa 10,000 na yan, i-multiply natin into 4. Yes, kasi sir. may asawa, 5. Yes, sir. Kasi normally, on an average, 3 yung anak, so mag-asawa. So that's 50,000. Tama po. Ang dami. Oo, nabiyayaan pagdating dito sa SPIMS program. Siyempre yung yung balik sa ekonomiya dahil nandito yung pamilya mo ay maganda dahil may sweldo ka nga galing sa gobyerno na yun. So that's 50,000 on overall beneficiaryo ng SPIMS. Hindi lang yung teacher. Tama po. Naku, maganda pagkakataon po yan para sa mga guro na nagbabalik ng bansa at magkakaroon sila ng position ulit dito sa ating pamahalaan bilang isang guro. Yes po. At yung programa niya na mayroon po tayong online na
online na application po sa NRC o National Integration Center for OFW na page po na nandyan din naman sa DMW page. Ayan. Para sa gusto at interesadong mag-apply. Ayan. Alright, sir. Ginanap naman ang Capability Enhancement Training para sa mga Welfare Desk Officers or WEDO ng mga Saudi Foreign Recruitment Agencies sa manguna ng Migrant Workers Office sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia noong November 16. Higit sa 129 WEDOs ang nakilahok sa training na naglalayong bigyan na mas malawak na kalaman ang mga WEDO sa pagbibigay proteksyon sa mga OFWs natin sa Saudi. Nagbigay ng lecture si Labor Attaché Dominador Salanga at si DMW Assistant Secretary Julene Ambito Fermin kung saan idiniin nila ang responsibilidad kakibat ng WEDO sa pagsiguro na nasa mabuting kalagayan ng ating mga kabayan. Tinawag na first multiplier ng ethical employment ang mga WEDOs ayon po kay Labat Salanga. Ayan. Sir Ronin, baka isipin naman nakakapinig natin, WEDO, ito yung mga biyudo. Oo nga, sir. WEDO is a welfare desk officer. Yung welfare desk officer, yun po yung first multiplier natin. First and fourth. Kasi siyempre alam natin na yung mga nagtatrabaho natin sa abroad, like sa mga MWs natin, sa dami po ng OFW, ang ratio is medyo tagilid. Pero yung mga welfare desk officers, sila yung force multiplier. Sila yung katulong natin para pangalagaan, tingnan yung welfare ng mga nideploy nilang mga OFW. So yung mga PRS. So first and fourth. Ayan. At syempre mga kaibigan, dahil first and fourth ang mga WEDOs po natin, ay mahuhusay po yung mga yan. Dahil sa iba't ibang mga training nga po sila sumasa ilalim para na sa ganon, saan man panig sila ng mundo naroon at nangailangan ng tulong ang mga overseas Filipino workers, alam nila ang sasabihin nila, alam nila yung sasagot nila. Correct. Kasi nandoon po sila at alam nila na ito halimbawa sa Saudi ito yung mga hindi dapat at ito yung mga dapat. So sila po yung unang magbibigay ng karampatang mga bagay, yung mga do's and don't, yung pagsunod at hindi pagsunod. So napakarami ng mga ginawa nating nitong nakaraang linggo, Sir Onin. Kaya naman patuloy lang ang ating serbisyo para sa ating mga mahal na OFW at kanyang pamilya. Alright. At didiretso na ba tayo mga kaibigan sa ating mong bisita? Ayan, meron po tayo magiging bisita sa araw na ito at atin po siya kakapanamin para malaman natin sa kanya kung kailan ba siya huling nagbiyahe pa abroad bilang isang overseas Filipino worker. Di po ba, Sir? Opo. Pero bago natin tanungin si Ma'am Madel, bigyan ko lang ng konting introduction. Si Ma'am Madel, isa po ito sa mga OFW na dating OFW na beneficiaryo po ng atin pong programa sa harap ng ating opisina. Yung mga nagpo-put up ng mga negosyo na OFW, may space doon para maglagay, may mga boat tayo para maglagay ng produkto nila. Ay sa dami ng pumapasok araw-araw, libo yan. Talaga, definitely, sir. So ito yung place na pwedeng i-showcase yung mga punan. So siguro, Sir Onin, i-introduce na natin po yung natin. Pero bago yan, mga kaibigan, dumako na ba tayo mga kaibigan dito sa ating papanoorin at pakikinggan? Ayan. Panoorin muna natin ang naging pahayag ng ating pong mga kabayan sa nakaraang ginanap na serbisyo caravan sa Dubai at sa Riyadh, Saudi Arabia. Ako po si Rowena Angeles Balmanya, nail technician, all-around beautician dito sa Riyadh. Bali, 12 years na ako nagtatrabaho dito. So, nabalitaan ko po itong ng OWA, kaya naisipan ko po magpaano ng e-card. Tsaka po sana yung SSS dyan po sa baba. Pero natapos ko po yung card ko, mabilis lang po. Simula po sa baba, dumating ako dito 7 or 7:30. So, mabilis lang po yung pila, mabilis po yung proseso. Almost 20 minutes lang po siguro. Nakuha ko po agad yung e-card ko.
So marami po salamat sa serbisyo publiko ng ating gobyerno na OWA, SSS, Pag-ibig, lahat po ng by government. Bali pong napaka-importante po ng ginawa nito ng serbisyo caravan ng ating gobyerno kasi po nandito na po lahat. So all-in-one na po siya, talagang aanuhan niyo po siya at mabilis naman po yung serbisyo ng bawat pupuntahan yung dikit-dikit naman po sila. So napakalaking tulong po, lalo na po sa ating mga OFW. Maraming po salamat sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos, sa ginawa niya pong pag-aano nito ng serbisyo caravan sa buong mundo, hindi lang po sa Riyadh. Pero thank you po na ano po dito sa Riyadh na malapit po ako sa pinagganapan na hotel. So maraming po salamat sa ating mahal na Pangulo. Hi, Rex Hernandez. Nagpunta ako dito sa second leg ng MWO Caravan. Hindi ako naka-attend nung una, kaya this time around, I make sure na maka-attend. And yeah, surprisingly, napakaluwag ngayon. Meron silang 3 halls. Ang daming nag-a-assist from the gate. I-assist kanila up to the process. Nagpa-verify ako ng contract using the online verification. Naka-encounter ako ng ilang glitches through the process, but meron tayong very helpful IT team dito. So na-resolve nila agad-agad yung problema. I've been an OFW for 15 years. I started working abroad 2010. Simula noon, i-compare mo ngayon, napakalaki na ng pagbabago. Kita mo ngayon, hindi mo na kailangan pumunta sa consulate offices. Log in ka lang, submit mo lang. Pag natapos, marareceive mo rin sa email mo, print mo na lang, or pwede mo na nga ipakita yung downloaded file. Mas accessible ito sa atin kaysa pupunta tayo doon sa consulate. Ayun, saka lately kasi nag-change ng company name, yung company namin. So, kailangan ko ulit magpa-verify ng bago. Ayun, kaya para makauwi. Ayun. So, kumuha ako ng slot. Tapos, naka-receive ako ng email na bago ka pumunta, pwede mo na palang simulan. Like, pwede ka na mag-upload ng mga documents para pagdating mo dito, mas mabilis na. So, yun ang ginawa ko. Nag-upload na ako ng documents, ganun. Kaya lang, during the process, hindi ko siya totally makomplete yung kanya. Hindi ako makapunta doon sa payment page. Pero ayun nga, pagdating ko dito, tinulungan ako ng IT team. Oo, very very accommodating sila. Napakabilis na. Kailangan mo lang i-upload yung tamang documents with the right format na kayang basahin ng system. Bilis, less than an hour. Kung wala nga sigurong glitch na nangyari, less than 5 minutes tapos na eh. Nagka-very lang. Kasi siguro bago nga, kaya ganun. It's part of the process. Pero magaling, okay siya. Kumuha rin ako ng OWA card. Ito, ang bilis din. 10 minutes, 5 minutes nakuha ko na. Tapos pagbalik ko dito, bayad na ako. Okay na. Nasa account ko na yung verification ko. So, malaking tulong to. Hindi na natin kailangan pumunta doon sa consulate. And yun, smooth. Okay, thank you. Thank you for this online verification. Oh, mag-con lang tayo. Basa-basa. Total, mahilig tayo sa Facebook. Oh, lagi tayong basa-basa lang. Tingnan natin yung mga gaya nito, yung mga ng gobyerno, government agencies na very makakatulong sa atin para lagi tayong updated. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Maraming salamat kay Rowena Balmana at kay Rex Hernandez ng Dubai at Riyadh. Talagang sir, ngayon napakabilis na ng serbisyo ng gobyerno at talagang inihati na po kagad sa kanilang mga kamay yung mga pagbibigay at paghati ng mga serbisyo para sa kanila. Sa mamagitan po yan ng ating serbisyo caravan.
Totoo po yun, Sir Onin, kasi ako 29 years na OFW Yes, sir. sa Saudi. At isa sa mga inaabangan ng mga ka-OFW natin doon, lalo na yung malayo sa, halimbawa, ang Jeddah, which is western sa region ng Saudi Arabia, nandoon po yung MWO natin at saka yung consulate. Pero malawak po yun. May mga lugar na kailangan mong magbiyahe para lang makakuha ka ng mga appointment or yung mga serbisyo na kailangan natin. At minsan, hindi lang isang araw yan kasi siyempre, baka pagdating mo doon, sarado na. So magstay ka the next day pa. So 2 araw na mawawala at mauubusan ka ng oras. Pero ngayon, ayan, napakabilis na. Oo. At the tip of your finger ay talagang mayatid kagad yung serbisyong kailangan mo. Di po ba, sir? Yes po. At yung mga nagbabakasyon ngayon, ay bago sila magbakasyon, gawin na doon na para pagdating dito, puro family time na lang. Tama po, maganda po yun. Sapagkat ang lahat ng uri ng mga serbisyo para sa ating mga kabayang OFWs ay naririenda. Correct. Di po ba? Yeah. Ang isang gusto kong ulitin na Sir Onin is yung sinabi ni Sir Rex na yung mga kapwa kong OFW, mahilig naman tayo sa Facebook. Sa please, ini-encourage namin kayo, bumisita po kayo sa page ng DMW at saka mga ibang ahensya ng gobyerno na sa tingin nyo mangangailangan kayo ng serbisyo kasi halos lahat ngayon ay online na. Tama po. At yan mga kaibigan ng patunay ng ating gobyerno, ang Department of Migrant Workers ay tumutulong talaga sa ating mga kabayang OFW. Di po ba, sir? Yes. Of course, narito pa rin tayo sa tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon. Para sa mga bagong bayani. Para sa kalinga at aksyon, narito at makakapanayam natin. Kaya nasabi kong kanina, ngayong hapon ng isa sa ating mga bisita na isang dating OFW na si Ma'am Madeline Alambat Diaz. Siya po ay mayroong negosyo sa harapan ng mayroon siyang booth doon sa harapan ng BMW. Hello, Ma'am Madeline. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din. Sir, pakibukas yung mic niya. Ayan. Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din po, sir. Kailan kayo huli nag-OFW? Balita ko napakatagal na. Opo, sir. Matagal na po. Ano pong taon? Unang punta ko po sa Malaysia is 1987. 1987? Opo. At pagkatapos? Pagkatapos ko po sa Malaysia ng 5 taon, pumunta po ako ng Taiwan. 2 taon po. Ayun. Pagkatapos doon, bumalik na kayo sa ating bansa? Opo, sir. Okay, pero kwentuhan niyo muna kami. Bakit niyo naisipang mag-OFW? At kamusta ang trabaho niyo sa Malaysia? Okay naman po ang trabaho ko sa Malaysia. Ang amo ko is mga Chinese. Tapos, mabait naman po. Wala po akong problema sa kanila. Parang itinuring nila akong isang pamilya. Maganda po yun. Opo. May asawa na ba kayo noon? Dalaga pa po ako noon. Dalaga pa, oo. 1997 na Sir Onin, hindi pa ako pinapanganak niya na. Talaga po, ma'am. Ay, kamusta naman ang pagtatrabaho niyo roon? Ang trabaho ko po doon, okay naman po, walang problema. Nagagawa ko yung, pagtapos ko na yung trabaho ko, nakakatulog ako kahit tanghali. Pinabayaan lang nila ako. Okay. So, ang trabaho nyo roon ay domestic helper. Opo. So, kayo nag-aayos ng bahay po niya. Opo, naglilinis. At naglilinis, Opo. nagluluto. Opo. Yung mga anak po nilang, anak na aw nyo na pag... Nung dumating po ako sa kanila, wala silang anak. Wala pa anak? Wala po silang anak. Nung naka-1 taon ako sa kanila, nanganak siya ng kambal, pero isa lang ang nabuhay. Nung umuwi ako, pinagbakasyon nila ako after 2 years, umuwi ako dito. Tapos habang nandito ako, pinapadalhan nila ako ng pera. Wala po akong problema. Tatawagan ako ng amo ko kung may budget pa ako, kung may pera ako. Pag sabihin ko wala ng pera, papadalhan nila ako. Okay. Pero hindi nila ikinakaltas sa akin. Parang bigay tulong. lang talaga, tulong sa inyo. Oo, tulong po yun. Oo. Napakaganda po no, sapagkat bibihira ang ganyang mga employer, di po ba? Opo. Oo. Pero kailan kayo bumalik sa kanila?
After ng 2 years, bakasyon ko dito ng 1 buwan noon, bumalik ulit ako hanggang sa naka5 taon ako. Pagkatapos hindi na kayo bumalik sa kanya? Hindi na po. Bakit naman? Nung naka5 taon na ako, umuwi na ako dito nagbakasyon. Ayaw nila akong pauwiin. Nung nagbakasyon ako, lahat ng plane ticket, lahat ng gastos, binigay nila sa akin. Ako naman, parang naisip ko na, parang nagsawa na ako sa So, kaya ka nagpunta ng Taiwan. Ano po yung trabaho niyo doon? Factory worker po. Factory worker. Kamusta naman ang pagiging factory worker sa Taiwan? Okay naman po kasi unang bakasyon noon ng Taiwan nung pumunta ako. Okay naman po yung trabaho. Ang mga kasama ko sa trabaho, mga Chinese, mga Taiwanese, tapos mga Pilipino. Lahat kami Pilipino. Kaya okay po yung trabaho namin, wala pong problema. Libre kami sa pagkain, libre yung tirahan, libre po lahat-lahat. Si Ronin, nakakalimutan natin, may dalang Ma'am Madel. Opo. Yung napaka-importante na kailangang i-advertise niya, i-showcase niya yung produkto niya. Nung pag-uwi niyo po, ano po ang nagtulak sa inyo para simulan niyo po itong pakitaas niyo po para makita ng iyan. Magaganda po yung mga produkto niya. Maganda ito pangbigay ngayong Pasko, December, di ba? Tama yan, sir. Paano po ba ang nagtulak sa inyo na simulan itong ganitong negosyo o pampalipas oras lang or whatever? Ano ba? Ito po ay ginagawa ko lang pong libangan noon. Tapos may nakakita na bag. May pinupuntahan ako, ganito po ang gamit kong bag. Nakikita nila hanggang sa may nag-order, may bumili. Pag may bumibili po, pumupunta sila sa bahay kasi binibigay ko yung address. Doon po sila nagpapagawa, bumibili. So tuwing labas niya, Sir Onin, may dala siyang bag. Pagbalik niya, wala na. Kasi hindi na niya na iuwi. At magandang pagkakataon niyan, sir, para ma-promote naman yung kanyang negosyo, particular na sa, ang tawag dyan, plastic straw business. Di po ba? Tama po ba yun? Opo. Alright. Paano kayo natutong gumawa niyan, ma'am? Ito po ay pinag-aralan lang po namin. Pinag-aralan nyo lang? Opo, pinag-aralan po lang namin to hanggang sa nakabuo kami, hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. Maganda ito, Sir Onin. Mayroon ka ng libangan, kumikita ka pa ng pera. Tama po yun. Saan po naman yung factory nyo dyan? Saan po kayo na nakatira dito sa Metro Manila? Doon lang po ako nakatira sa May Fairview. Malapit lang yun dito. Opo. Dalawang likulo yan, kanan at saka kaliwa. Sa May Dahlia. Sa May Dahlia. Alright. Ma'am, paano nyo po, gusto nyo pasalamatan ang DMW sa pagbibigay pagkakataon sa inyo para makapagbenta ng inyong mga produkto? Opo. Nagpapasalamat nga ako kay Yusek Benny na naandun ako sa DMW. May bazaar po ako doon. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya. Maraming salamat po. At sa iyo, sir, Asek Onin. Maraming salamat din po. Nako, Ma'am Madel, mawawalan kami ng trabaho. Ang napaka-importante, siyempre, yung atin pong sekretaryo. Si Secretary Hans Leo Kakdak. At ang ating Pangulo po, dahil sa suporta po niya, walang oras na talagang nasa puso po ng ating Pangulo at ng ating sekretaryo ang kapakanan ng OFW at ang kanilang pamilya. Opo. So, nabanggit mo kanina na parang mayroong kang nakakilala na nag-iisip na baka mayroong potential na pagbibintahan nito abroad? Ay, opo. Kasi sa DMW po, may nakakita sa akin nito, bumili siya. Pumunta siya sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, ate, ima-market ko ang produkto mo sa pupuntahan ko, sabi niya. Kaya sabi ko, ay, salamat naman po. Alright. Sige, pagdadasal natin yan at kukunin natin yung address o kaya contact number nung kausap mo para hindi natin patulugin. Papalo up natin ng papalo up. Para matulungan po kayo, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, sir.
Ayan, mga kaibigan, si Miss Madeleine Alambat Diaz ang ating pong nakapanayam at siya po ay isang bagong bayani. May tuturing. Ayan. Thank you po at maraming salamat, Ma'am Madel. Salamat din po, sir. Tayo po ay magbabalik. At meron tayong mga kapanayam. Yes po, ang napaka-importanting hepe ng ating pong OFW Hospital, Sir Ronin. Ayan, babalik po ang tahanan ng OFW, ilan mo na paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Okay, kagaya po ng nasabi namin kanina, yung atin pong makakapanayam ngayon ay yung hepe po ng OFW Hospital, si Doc Patrick Louie Maglaya. Mas ano sa akin yan, Sir Onin, Doc Kokoy, mas madaling si Doc Kokoy kasi siya yung medical chief ng ating OFW Hospital. At yung mga OFW na pumupunta po sa ating opisina sa Ortigas, at of course doon sa opisina namin pumupunta, lalo na kung mayroong mga medical concern, ang ginagawa ko po is ini-endorse po natin yan. Tama po. Para pagdating doon, mayroon ng initial na assessment. So ang ginagawa po namin is kakausapin ko si Doc Kokoy. Doc, mayroon po kaming endorse. Sabi ko, ito po yung contact number kasi kailangan kasing online appointment dahil talaga mahaba yung pila. Nako. Alam mo naman, siyempre walang babayaran. Family at saka yung OFW. Tama-tama sir, nasa linya na natin. Nandiyan na po ba? Opo, nasa linya natin. Kausapin natin via Zoom si Dr. Patrick Louie Maglaya, OIC Chief ng OFW Hospital. Magandang hapon po, Doc. Good afternoon. Good afternoon sa inyong mga tagapakinig. Yes, sir. Una po sa lahat, salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Alam po namin napaka-busy po ninyo, lalo't ang ating OFW Hospital ay nag-iisang OFW Hospital sa buong bansa. Ano na po ang updates at kasalukuyang ginagawa ng ating hospital para sa mga kababayan natin? So kasalukuyan po, ako po ay
namumukod tanging sumaharap at tatanggap po ng award, no? Dito po sa Wow. Philippine Hospital Association. Congratulations, sir. Kaya po ako sa hospital. Opo. Yan po ay ibabalita ko dahil ako po ay sa Infection Prevention Control ay nakatanggap ng isang OFW hospital as one of the best with the infection control protocols. No? So with that being said, Congratulations, ako po sir. nagsasabi din na ang pasyente namin ay nakapag-appreciate na po dahil kami po ay ginawaran ng level 2 license ng Department of Health ngayon pong October 2025. Ang ibig sabihin po noon, mayroon na pong binuksan ng mga bagong serbisyo tulad ng ICU, Intensive Care Unit, ang aming operating room at delivery room, ang aming pharmacy. Ang iba po sa binigay namin ay ang radiology, CT scan, meron din po kaming heart station at lung station para po sa lahat ng pasyente na papasok sa mga pinto ng OFW Hospital. Sir Onin, matanong lang kita, Doc Kokoy, ano ba yung mga level na ilan bang may level ang DOH at saka mayroon pa bang susunod na level ng 2? Of course, mayroong 1 or mayroong 3. Ano ba ang mas mataas sa level 2? At ano ang mayroon pang kailangan natin doon? Salamat po sa tanong na yan, Asik Benny. Nagsimula po ang OFW Hospital sa level 1. Ayan po ay tinatawag na infirmary. Ang infirmary po ay yung katulad ng ating mga DOH hospitals na district hospitals. Yan po ay kadalasan walang ICU at limitadong mga serbisyo, pero yan po ay malaking tulong sa ating primary health care. Dahil po mula level 1 ng ating OFW Hospital, tayo po ay umakyat, no? Inakyat ang serbisyo, ginawang level 2. Ang mandato po ng ating presidente at ng ating kagalang-galang na Secretary Hans Kapdak ay maging level 3 by 2027. Ang level 2 ay may ICU at special care units. Ang level 3 ay may research and training po. Yan po yung mga tinatawag na kung saan ang mga doktor ay nagsasanay na sa ating hospital para po makapag-graduate ng mga lisensyadong mga doktor sa kanilang mga specialty. So again, level 2 and level 3 po is a training hospital. Papunta po tayo doon by 2027. Ayan, 2 taon na lamang po pala yan, sir. At malapit na natin matamo yung pagiging level 3 na hospital. Mas lalo nang hindi matutulog si Dikok, no? Hindi na natin makikita yan. Abalang-abala. Pero napaka-importante yung level 3, lalo na sa mga kagaya nating na nakatutok sa mga OFW. Kasi alam natin na isa sa mga tinitingalang profesyon ng mga Pilipino sa ibang bansa is pagdating sa medical professions. Yes, mga sir. nurses, of course, mga doctors. So, kung mayroon na tayong sariling level 3 hospital, ay doon na sila mag-train at saka sila lalabas. Di ba, Doc Kokoy? Yes, that is a positive comment and we welcome that, Asik Ben. Ayan, alright. Sir, ano po ba yung tinatawag na Sigla Wellness Center? So, kabilang nga po sa ating paglilingkod sa ating mga bagong bayani, lumabas na po sa dingding. No? We have reached out from the comfort level and zones of our hospital to go and get clinics outside of the hospital. Kami po ay nagkaroon na ng clinic sa DMW Makati building. Meron din po kami pinaplano sa central office sa Ortigas at pati po sa National Reintegration Center sa Payagham Road. No? Yun po ang mga pipeline. Ang ibig sabihin lang po, may mga clinics na po na wellness, hindi lang po sa hospital. So, ibig sabihin po, hindi nyo kailangan pumunta ng San Fernando, Pampanga para po matamasa ang serbisyo ng healthcare. Ibig sabihin, yan po ay makukuha sa Makati, sa DMW offices, sa Central Office, sa Ortigas, at paparating na po sa May Agham Road, sa National Reintegration Center. Alright. Yes po. Gusto ko lang ulitin ang sinabi ko kanina, Sir Onin, na kami ni Doc Kokoy, pag may in-endorse kasi ako, importanteng ma-assist mo na. So, tatawagan mo na. Ano ba? Kasi minsan, kailangan bago pag dumating doon, mayroon na mga initial assessment. And thank you, Doc Kokoy, doon sa mga ini-endorse namin dyan sa OFW Hospital na talagang ang bilis po ng reply at saka response na nakukuha ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Alright.
Sir, kamakailan na po nagkaroon tayo ng blood donation drive dito po sa DMW. Ano po ba ang iba pang activities kasabay po nito? Dahil po sa ating pagtaas ng serbisyo at sa paparating na pagtataguyod ng Cancer Care Center sa likod po ng ating OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga, ay may itinatayong Cancer Care Center. Yan po ay tatanggapin natin ang mga pasyente na naghahanap ng panakbuhan sa blood transfusion, sa chemotherapy, at meron din pong napipintong dialysis. So lahat po yan ang kailangan ng blood transfusion. Ito pong nakaraang mga buwan, nagkaroon po kami ng pakikipagtulungan sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital and sa Philippine Blood Network para po makakuha ng mga volunteers. Ako po'y nagpapasalamat sa Department of Pathology and Transfusion Medicine sa amin pong hospital at sa mga karamihan pong nagbigay ng dugo, nag-alay ng dugo para dumugtong sa buhay ng mga cancer patients, dialysis patients. Kami po ay nakakuha ng mahigit na 400 na bags for the past 2 years. Nakapagsalin po kami sa mahigit na 60 to 70 na katao. Yun na po ang nakapag-benefit sa ating blood drive na ginawa kamakailan na. Ayan. Napakaganda po niyan, sir, at kahit na paano ay nabibigyan natin tulong ang ating mga overseas Filipino workers sa kanilang pong mga pangangailangan pang-medical. At halos kumpleto na rin, sir, no, ang ating pong naibibigay na serbisyo para sa kanila. Sir Onin, tanungin ko lang din si Doc Kokoy kasi although nabanggit naman yan na in the next 2 years ang target talaga is level 3. Pero ano ba yung mga medium kaya mga short term na mga plano natin para sa OFW Hospital na magandang maiparating din natin sa ating tagapakinig at mga kapwa OFW at pamilya na naka-tune in ngayon sa ating programa? So bago po magtapos ang taong ito, no, kami po ay nag-ahabol na deadline. Kami po ay gustong maibigay lalo ang tinatawag na Medical Facility for Overseas Workers. At ang tawag po dito ay MPAWS. Ang MPAWS po ay isang sangay ng isang ospital na binibigyan ng lisensya ulit ng Department of Health para masuri ang ating mga migrant workers. Isa ito sa mga mandato ng ospital na ito. Ang mga tinatawag na MPAWS facility ay karamihan na privado. No? Gusto namin dito po sa ating government hospital, dito po, hindi na po tayo lalayo sa OFW Hospital. Dito po magpasuri ang ating bagong mga bayani, mga lalabas ng migrant workers. Magpapasuri sila sa ospital para mabigyan ng lisensya na kaya ng kalusugan nila na harapin ang pagsubok na magtrabaho sa labas ng bansa. Dahil marami po tayong mga kababayan, paglabas po ng bansa, nahihirapan po sila, walang gabay sa nutrisyon, walang gabay sa mental health. No? Mental health, nakaka-depress po magtrabaho, mag-isa, walang pamilya. So sa pamamagitan po ng MPAWS, magbibigyan po sila ng guide, Medical Facility for Overseas Workers. Para po paglabas nila ng bansa, kumpleto ang kanilang gamit, no? Ang kanilang kasanayan, ang kanilang kalistuhan sa isip at sa puso para handa po ang kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Napakaraming po magandang bagay po ang ginagawa po ninyo, Dr. Luis, sa ating po mga kabayang overseas Filipino workers. Kaya ang tanong po na marami, at this point in time, madaragdagan ba ang ating OFW hospital? Yan po ay ibibigay ko na lang na surprise or secret na sabihan ng ating kagalang-galang na secretary. Pero sa ngayon po, ang ginagawa natin ay 2 bagay. Yung 2 bagay na ito ay ang pagpapaigting ng mga OFW wards. Ang OFW wards po ay yung mga ospital natin na meron naman po tumatanggap ng OFW sa kanilang ospital. Gusto ko pong ilinawin na hindi lang sa OFW hospital pwedeng kunin ang serbisyo ng ating mga bagong bayani. Lahat po ng DOH hospitals ay bukas po ang mga pinto sa mga OFWs. Meron po tayo mga OFW wards. At pangalawa po, yung mga wellness clinic. Ngayon po, habang nag-uusap tayo, nakaplano po ang mga clinic sa ating pakikipagtulungan sa Overseas Welfare Workers Administration or OWA
yung ating mga lounges sa mga airport, sa mga terminal, magkaka-clinic din ho yan. Lahat po para po maiabot ang tulong ng pangkalusugan sa labas ng ospital. Kami po ang lalabas ng ospital para salubungin ang mga bagong bayan. Alright. Napakagandang plano yan. Ito yung inaantay natin. Balikan ko lang, Sir Kokoy, Doc Kokoy, nabanggit nyo po yung IMPA ba yun? Oo. Parang hindi naman ampaw, ano? Malapit na yung Pasko eh. Ito po ba is on top doon sa PEME, yung pre-employment medical examination, or ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Yes. This is the same, Asigani. The MPAUS is just the licensed facility term po na ginagamit ng Department of Health. Yan po ay layunin na ay pareho lang po. Alright, maraming salamat Doc Kokoy, at bago ka namin pakawalan na mensahe po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po ang ating mga OFW at pamilya na gustong maka-avail ng serbisyo ng ating OFW Hospital. Unang-una po, ang aking kagalakan, my pride and admiration from the highest office, Secretary Hans Leo Kapdak, up to the security guards and the housekeeping staff of the OFW Hospital. Ako po ay nag-aabang at kumahanga sa dedikasyon na binibigay ninyo sa pamamagitan ng ating mga mandato at hospital. Nakakaabot ang ating mga pagtulong medikal, hindi lang po sa hospital mismo, kundi sa labas pa ng ating bansa. Sa ganitong tema po, kami po ay nag-aanyaya sa ating mga OFWs, mga kamag-anak. Sabi na nga po kagabi ni Senator Tulfo, pati po, hindi naman kailangan maging OFW. Ang hospital po ay bukas. Lahat po ng mga emergency cases ay hindi tinatanggihan basta Pilipino alinsunod sa universal healthcare. So sa atin po mga kababayan, mga bagong bayani, ito po ay inyong hospital. Ito po ay inyong tahanan ng kalusugan. Papuntahin po ang mga kamag-anak ninyo para po mabigyan din po ng tamang alaga pang kalusugan. Ayun lang po. Maraming salamat po at isang mapagpalayang hapon sa inyong. Ayan, maglaya nga mapagpalaya. Maraming salamat Doc Kokoy, and congratulations sa award na yung pong tinanggap sa araw na ito. At of course, mayroon lang po tayong updates para sa masusunod na Serbisyo Caravan, at ito'y gaganapin po sa EPSA. EPSA stands po for International Philippine School in Al-Kubar. Mayroon pong darating na caravan sa Al-Kubar, Saudi Arabia bukas po, 21 at saka 22 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Okay, so paki-ano lang po, tignan lang po ang atin pong page sa DMW, mga kawayan, lalo na lang po yung gustong mag-avail ng serbisyo sa ating pong caravan bukas at sa 22 sa Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Sa EPSA po yon, International Philippine School in Al-Kubar. Ayan, para po sa, excuse me po, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang paghingi ng serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita niyo sa inyong screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedbacks para higit kayo mapaglingkuran. Amin pong inihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako pong muli inyong lingkod, Oning Miranda. Ingat po mga kabayan, saan man kayong panig ng mundo naroon. At ako naman po muli ang inyong lingkod, Assistant Secretary Vinicio Ligaspi. Muli, samahan nyo kami sa susunod na Huwebes sa parehong oras. Abangan ang susunod na episode ng may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Kita-kita tayo ulit dito lamang sa nag-iisang paborito niyong programa, ang Tahanan ng OFW.